Low mic test 1 2 3. Low mic testing 1 2 1 2 3. Low mic testing 1 2.
Ayun, sa pagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At paumanhin sa ating medyo late na pagsisimula. At alam natin, dala na rin ng panahon. At nevertheless, tayo ho ay magpapatuloy sa atin hong gawain. At atin ho ipag-pray ang bawat isa. Marami tayong mga kapatiran na apektado ng napakatinding ulan kahapon. Isa sa mga labis na napektuhan ay sila Brother Dave. Salamat sa Diyos, hindi ganong kataas. Kaninang umaga, kinamusta ko sila ay halos tuhod, halos abot tuhod ang tubig sa loob ng kanilang bahay. So kahapon ay nag-akyat kami ng ilang mga gamit. At yung freezer dyan ni Brother Dave, walang gagalaw. Puno ng ice cream yan. Huwag yung gagalawin. At in-evacuate ho natin dyan sapagkat yung second floor nila doon sa bahay na tinitirahan nila Brother Dave ay naging doon nag-evacuate yung ding dalawa pang kapatid ni Brother Dave na malapit. So halos gamit ng tatlong bahay yung inakyat doon. So punong-puno sila. So pag-pray ho natin ang ating kapatid, pag-pray ho natin nawa ay mabilis mag-subside ang tubig. At yung iba natin mga kapatiran, extra challenge talaga. Kung minsan may hamon na yung maganda ang panahon, lalo na kapag ganito ang kapanahunan. Pag-pray ho natin na talagang ang susunod na bagyo na nasa loob na ng PAR ay talagang lumihis at hindi na maka-apekto ho sa atin at maging sa iba nating mga kababayan. Nevertheless, pag-pray ho natin ang bawat isa and i-announce ko na ho ng maaga, nakakasana ang ating Sport Fest August 21. That's a Monday, that's a holiday. At malapit lang yung ating paglalaroan dyan ho sa covered court, bagong covered court ng Barangay Guyong. So pag-pray ho natin yan, we'll be having a fellowship with JCBC Pandi. At yun hong ating mga categories ay nahandyan sa mesa. I-announce ho natin mamaya. Please sign up kung saan nyo ho gustong sumali. At ang layunin ho niyan kapag merong doble-doble, ay magkaroon na ng early competition dito sa church para makita natin kung sino ang ating ipanlalaban. Okay, tayo magsimula sa ating Sunday School. Hingan natin ng ating tagapagpaawit na tayo pangunahan. Magsitayo po tayong lahat. Tayo po yung awitin po natin ang Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Magsipra pong lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at may dagdag na blessing ang ating iglesia. At kung napapansin at mahirap hindi mapansin sapagkat nasa harapan ang ating bagong monitor. Purihin ang Panginoon sa bagay ho na yan. At yan ho ay pinagkaisahan ang ating iglesia last Lord's Day.
At salamat sa Diyos na yan ho ay up and running na at napakaganda na sa paningin. Amen? So purihin ang Diyos sa bagay na yan, purihin ang Panginoon sa kanyang provision. Well, we are now nearing the end. I would say this is the second to the last na ng lesson natin on how to study the Bible, and we are now on the application side. Yung ating mga pinag-aaralan na katotohanan o yung pag-a-apply natin ng mga ating mga guidelines na pinag-aralan at pag nakita natin na interpret natin na maayos ang Bible. Now, alam natin ang sabi ng salita ng Diyos, be ye doers of the word and not hearers only. So hindi pa tapos ang gawain sa pag-iinterpreta ng tama, kailangan ng aplikasyon. At yun yung mga guidelines patungkol sa mga bagay ho na yun ang ating pinag-aaralan. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli amin pong hinihingi ang iyong patnubay sa aming pag-aaral ngayong umagang ito. Bigyan mo kami ng karunungan. Lord, desire namin na gawin ang iyong kautusan na hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong mga salita. At Lord, tulungan mo nawa kami, bigyan mo kami ng liwanag sa mga bagay na ito, bigyan mo kami ng pag-iingat, at gayon din ang mga maling paniniwala, nawa o Diyos ay aalisin mo, at gayon din Panginoon ang mga tama ay i-reinforce mo sa aming mga kaisipan. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. At muli, Panginoon, hindi kami mas mabuti kaysa sa ibang mga kapatiran o kababayan namin na nasalanta ng matindi ng bagyo, kundi o Diyos, biyaya mo, biyaya mo. Salamat o Diyos. At nawa Panginoon, patuloy mong gamitin ang lahat ng ito sa aming patuloy na ikababanal at kawawangis sa aming Panginoong Hesukristo. Ingatan, gabayan, tulungan mo kami, maging ang mga kapatiran nagbabiyahe patungo pa ho dito sa bahay-sambahan, ikaw po ang mag-ingat. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming ninadalangin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So dumako ho tayo sa review. Muli, hindi ko inaalis ito. In the basic steps in Bible study or interpretation is context is king. Yun lagi. Yun ang isa sa itong pinakamahalaga, I would say. Pagdating sa pag-iinterpreta ng salita ng Panginoon. What is the context? A word without context means nothing. Wala. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin. At nawa ay lagi nating bigyang atensyon to. Pag tayo ay nag-aaral, pag tayo ay nakikinig, ay consider natin ang context. Isa ho sa gawain ko kapag nakikinig ako ng preaching ng iba, I try at as far as I can to check what is the context. Habang umuunlad tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nagiging more aware na tayo, pero lalo na dati, pag mayroong sinabing text at yun ang ipipreach ng pastor o ng mga ngaral, babasahin ko yung ano yung sinasabi before. Mabilis lang. At babasahin ko ng kaunti yung anong sinasabi after para mas magkaroon ako ng grasp sa mga sinasabi sa paligid. So that's very good. Key, identify descriptive and prescriptive. Na-apply agad ito. Kahapon, meron tayong kapatiran na may nagtanong sa akin patungkol sa fasting. At isa sa na-brought up ay yung pagpa-fasting ng ating Panginoong Jesus ng 40 days. At sabi sa kanya, sa biyaya ng Panginoon, that's not a prescription. That's a description. At hindi tayo iniutusan na gayahin yung 40 araw na pag-aayuno ng ating Panginoong Hesukristo. At napakaganda na naging usapan namin ng ating kapatid. At purihin ang Diyos sa bagay na yun. It's very, very good. And then Scripture will not contradict itself. Ang ating interpretasyon ng isang bahagi ng Biblia ay hindi dapat kontra sa iba. Grammatical interpretation, muli, let's pay attention sa grammar na ginamit ng Panginoon at it will do us well to have basic working knowledge ng maaari kung kaya nating i-access ang original languages. Libre na ngayon, lalo na ngayon, libre. Maraming mga tools na libre. And then consider the genre of the book. Hindi natin babalikan, merong iba't ibang mga genre or categories. Merong narratives na nagkukwento kung ano nangyari. Merong epistles na nagtuturo authoritatively. Merong parables at wisdom and poetic literatures ng Biblia. It takes different means na i-handle ito para magawa natin, maunawaan natin ng wasto ang sinasabi ng salita ng Panginoon.
So, nandito na ho tayo, applying the Bible to our lives. Pag-apply ng salita ng Diyos sa ating buhay. Knowing and understanding the meaning of the text is good, but it is not meant to end there. Hindi dapat doon matapos. As we have quoted, be doers of the word, James 1:22, and not hearers only. Why? If you're just a hearer and not a doer, ang sabi ng salita ng Diyos, deceiving your own selves. Dinadaya natin yung ating sarili, lalo na kapag meron tayong sense na tayo ay makadiyos na. Naalala ko ho noon, nagkukusap kami mag-asawa, isa sa mga naging fellowship namin ni Sister Jonah, yung sense ba na pag pumasok ka ng simbahan, pumasok ka lang, naupo ka lang, at nagtiis ka ng 1 oras o 2 oras. Paglabas mo, pakiramdam mo, banal ka na. Lalo na kapag nakinig ka ng preaching, pakiramdam mo, banal ka na. Lalo na kapag nakinig ka ng preaching tas napukaw ang iyong damdamin. Pakiramdam mo, okay ka na. Pero pag uwi mo, ano nangyari? Sa buhay, sa buong linggo, meron bang aplikasyon? Meron bang I'm not saying na biglang banal ka na at hindi ka na magkakasala. Pero merong dapat epekto sa ating pamumuhay, sa ating isip, sa ating puso, sa ating gawa, sa ating bibig, sa ating mga pananaw, sa ating pakikitungo, sa ating kapwa. Kung hindi man ay dinadaya natin yung ating sarili para tayong titingin sa salamin. Naalala nyo, pinag-aralan natin last Sunday, tumingin ka sa salamin, nakita mo yung dumi, pero wala na, hindi mo pinansin. Niloloko natin ang ating sarili kapag gano'n. So guidelines for application, hindi ito lahat pero karamihan dito ay galing sa Basic Bible Interpretation by Roy Zook at naging malaking tulong sa akin ito noon at nagagamit pa rin hanggang ngayon. Build application on interpretation. Build application on interpretation. Wrong interpretation often leads to wrong application. Nakuha ko? Kaya may katotohanan yung sinasabi ng mga theologians, the word of God is the properly understood word of God is the word of God. Bakit? Kung mali ang pagkaunawa, hindi yun ang salita ng Diyos. Nakuha ba natin? Again, sa gasgas na example na, pero naranasan natin dito sa church, mali ang interpretasyon sa 1 Corinthians 7:1. It's good for a man not to touch a woman. Ano naging aplikasyon? Maling-mali. At hindi yun ang salita ng Diyos. Hindi yung interpretasyon na yun ang salita ng Panginoon. Yung tamang interpretasyon ay kailangan. So wrong interpretation, it leads to wrong application. So we must observe the basic guidelines, as we have said. Context is king, prescriptive, descriptive. Scripture will not contradict itself. Pay attention to the grammar. Yun ay kailangan nating i-observe. Ask the basic investigative questions. Naalala niyo yun? Who, what, where, when, why? Ask those questions. Yun ay makakatulong sa atin. Number 2, determine what is expected or what was expected of the original audience. Hindi tayo ang unang sinula. Hindi tayo mga taga-Efeso. Meron talagang recipient ng letter of Ephesians. At ano yung inaasahan sa kanila nung natanggap nila yun? So kailangan natin i-considera. At may pagkakataon na pag binabasa natin ang salita ng Diyos, binabasa natin sa lens ng 21st century. At hindi natin binabasa sa lente ng 1st century. That's 2,000 years ago. Sabi ni Roy Zook, since the human authors of the Bible wrote to particular audiences regarding particular situations, so may particular na audience, may particular na sitwasyon. They had certain expectations from their readers. It is important then, as a first step in application, to ask what application or applications the writers expected from their initial readers. Ano ba yung ine-expect ni Pablo nung sinabi niya, nung sinulat niya ang 1 Corinthians chapter 7? Ano bang ine-expect niya sa mga taga-Korinto na dapat gawin nila? So muli, ay yun ho ay magiging malaking tulong. For example, gasgas na example, pero napakalinaw kasi
Proverbs 22 verse 28, remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Sino ang unang recipient nito? Mga Pilipinong Baptist? No. Sino ang unang recipient nito? Mga Hudyo. Even before the Lord Jesus Christ. So nung narinig nila yung remove not the ancient landmark, ano kaya ang iniisip nila? Did the author expect the original readers to remove not the landmark of the King James Bible? The landmark of the Baptist name, the landmark of evangelism, the landmark of first fruit giving, the landmark of tithing? Pero sad to say, ganyan iniinterpreta at ina-apply ang Proverbs 22 verse 28. That is mishandling God's Word. No, so, isang pwedeng natin gawin, sa tenga ng Hudyo, ano yung ibig sabihin nito? Ano yung binibigyang pansin? At paano ito i-apply ng isang Hudyo? Ayan. Makakatulong ho sa atin yan. Lalo na sa mga passages sa Lumang Tipan. So, wisdom literatures, magiging tulong po sa atin. Number 3, actually dito tayo natapos last Sunday. Number 3, learn from the narratives. Learn from the narratives. Again, ang narratives nagde-describe kung ano ang nangyayari. At ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians 10:11, now all these things happened unto them, and dito sa context nito, ang tinutukoy ni Pablo ay mga nangyari sa Lumang Tipan, for what? Ensamples. And that they are written for our admonition. Yung word na admonition, ang ibig sabihin is caution, warning, nagbibigay sa atin ng babala. Walang iniwan yan. Sa bawat pakete ng sigarilyo, may mga picture. Nagbibigay babala. Mangyayari sa iyo to kapag ginawa mo. Pero sad to say, marami tayong mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin. Upon whom the ends of the world come. So yung whom doon, yung nasa ends of the world tayo yun, mga mananampalataya. Romans 15:4. For whatsoever things were written aforetime, pertaining again sa mga narratives sa Lumang Tipan, were written for our learning, that we, through patience and comfort of the Scriptures, might have hope. So muli, it is written for our learning. So we must learn from the narratives. Meron tayong matututunan. Kailangan natin na ito ay bigyang pansin. Unless there is a direct command that is also commanded or expected of the New Testament believers, we must be very cautious of trying to replicate their actions. Ayan. Liban na lang na merong direktang utos na inutos din sa atin sa Bagong Tipan, or inaasahan ang mga New Testament believers na gagawin din dapat nila, may tamang rason na isipin na inaasahan ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan na gagawin din ito, kailangan tayong maging maingat na gayahin yung kanilang ginawa. Hindi ko na nilagay dito gasgas, pero totoo, yung pag-ikot sa Wall of Jericho, inaasahan kaya na gagawin yun ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan? Yung iba, tinituring yun, ginagawa na parang ritual, inikutan nila, bumagsak, ikutan natin para maging atin din. Ritualistic ang approach. Hindi na yun ginawa, walang record sa Bible na ginawa ulit yun ng mga Hudyo sa mga naging kalaban nila. Tapos ngayon, uulit-ulitin ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan. Example, Genesis chapter 6 verse 14. Merong utos. Anong utos sa Genesis 6:14? Make thee an ark of gopher wood. Room shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. So, kanya-kanya tayong punta ng hardware bukas. Pa-order nga po ng gopher wood. Dahil inutusan nagbigay ng utos ang Bible, na gumawa ng arko. Again, doon sa sinabi natin sa taas, ito ba ay inutos sa mga mananampalataya sa Bagong Tipan?
Or expected ba na gayahin natin ito? Answer? No. Isang malaking kahibangan kapag ginawa natin ito. At huwag ka magtaka kapag pinagtawanan ka. Huwag mo sabihin, gaya din ni Noah, pinagtawanan siya ng mga tao. Hindi. Si Noah, talagang pinagtawanan pero hindi dapat. Pero ikaw, kung gagawin mo ito, dapat kang pagtawanan. At that's mishandling and misapplying God's word. No, umulit. So are we to make our own arks? The answer is no. An example for learning and admonition. So muli, yung mababasa natin sa lumang tipan na yon tungkol kay Noah is a very good example. Hindi yung gagayahin mo yung paggawa niya ng arko, kundi ano matututunan natin kay Noah. Ang sabi sa Hebrews 11:7, by faith Noah, being warned of God of things not seen yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of righteousness which is by faith. He moved with fear. Ano makikuha natin kay Noah? Not the action of building the ark, but the example of obedient faith. Yung ehemplo ng pananampalatayang sumusunod. Yun ang makukuha natin kay Noah. Dun sa kwento ng Noah's Ark, he moved with fear. Nagsabi ang Diyos, and he moved with fear. At sana ganun din, kapag narinig natin ang salita ng Diyos, we will move with fear. We will obey by faith. So muli, yun yung napakaganda na matututunan natin from this example of part of the narratives. Ano ba yung nagawa ko? Ayan. Isa pang example sa 1 Corinthians chapter 10 verse 6. Kanina sabi natin, ito ay yung 1 Corinthians 10:11 ay ang context noon ay nasa lumang tipan. So balikan natin, enumerate the Apostle Pablo. Now these things were our examples to the intent we should not lust after evil things as they also lusted. Sino to? Yung mga Hudyo sa wilderness, they lusted after evil things. Sabi nila, mas mabuti pang bumalik tayo sa Egypt. Buti pa sa Egypt, meron kaming pagkain, inumin, nakakakain kami ng karni. Sawang-sawa na kami sa mana. Mana sa umaga, mana sa tanghali, mana sa gabi, mana ulit bukas. Neither be ye idolaters. Huwag kayong tumulad sa kanila na they became idolaters as were some of them, as it is written, the people sat down and eat and rose and up to play. Naalala niyo ho nung umakyat si Moses sa Mount Sinai na tinanggap niya yung 10 Commandments? Anong ginawa ng mga Hudyo habang naghihintay? They eat, drink, and rose up to play. And yung rose up to play dito is euphemism. Then that means they engage in immoral acts. Habang sinasamba nila yung golden calf. Idolatry. Huwag daw gayahin. Verse 8, neither let us commit fornication as some of them committed and fell in one day 3,20,000. 23,000 na namatay in one day. Neither let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed of serpents. Neither murmur ye as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Now all this. Go, kung ikaw ay nagbabasa ng lumang tipan ngayon sa Bible reading mo, and you going through the history of the children of Israel, all these things happened unto them for ensamples that they are written for our admonition. Pwede tayong matuto. Dapat tayong matuto upon whom the ends of the world are come. So again, napakaraming mga bagay tayo magiging pakinabang sa narratives. Learn from the narratives. Number 4, base applications on elements present-day readers share with the original audience. Ayan. Kung dun sa number 2, susubukan nating tingnan ano ba yung kalagayan ng original readers. Ngayon naman, sa number 4 guidelines,
ano ba yung pagkakapareho natin sa kanila? Okay? Ano ba yung pagkakapareho natin sa kanila? Again, sabi ni Roy Zuck, the commonality between the original audience and people today is the basis for valid applications. Yung magandang basihan ng application, yung pagkakapareho ng mga mananampalataya noon at mananampalataya ngayon. There are great things in common. Merong mga dakilang bagay na pareho with the churches today and that of the time of the apostles. They are both under the headship of Christ. Both hold the apostolic authority. Both are commanded to be holy. Those are just some examples. Merong pagkakapareho ang mga mananampalataya noon at mga mananampalataya ngayon. The commands to set your affections on things above and the commands to work out your own salvation with fear and trembling applies to the church then, and it also applies now. Dahil pareho. Pareho tayo mga mamamayan ng langit. Pareho tayo mga anak ng Diyos. Pareho tayong ang ulo natin ay si Kristo. Kasama tayo sa katawan ni Kristo. So yung utos ng Panginoon to set your affections on things above, same pa rin ngayon. Applicable pa rin ngayon. At hindi pwedeng sabihin ng isang nagpapakilalang Kristiyano, well, Brother Paul, 2,000 years ago na yan. Obsolete na yan. No. Pareho pa rin. Merong commonality. But we must recognize also some cultural differences. So merong pagkakapareho, pero merong mga lugar na pagdating sa kultura, background, may pagkakaiba. So to give us an example, Romans 16:16, may utos. Salute one another. Ano ba yun? With a holy kiss. The churches of Christ salute you. So, pag nagkita-kita ba tayo? Salute! Again, ano ang gamit ng salute na salita noon at gamit ng salute na salita ngayon? Pero ang pinupunto ko dito particularly mga kapatid ay yung holy kiss. Kaya sana makuha natin, I hope nag-work yung ating umaandar yung ating mga kaisipan pag sinabing, kailangan nating sundin ang lahat ng sinasabi ng Bible. Teka muna. Sa tamang aplikasyon, 1 Corinthians 16:20, all the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss. So ano ang pagkakapareho? Ano tayo sa commonality? Ano ang pagkakapareho? Yung ginagawa nila noon na ginagawa din natin ngayon. Purple kiss? Hindi. Ang ginagawa nila noon, ang ginagawa rin natin ngayon, greetings. Pagbati sa mga kapatiran. Nakuha ho ba? Now, ano yung pagkakaiba? There is similarity, but with cultural difference. Again, yung similarity, commonality, we greet one another. We are still commanded to greet, or yun din ang ibig sabihin, salute one another. Kailangan nating gawin. At sana excited tayo pagdating natin, nagkikita-kita tayo Lord's Day. Uy, kapatid, amen, praise the Lord, nice to see you. Why? Because there's brotherly love. Greet one another. Now, pero merong cultural difference. Ano yung cultural difference? Yung holy kiss. Actually, yung kiss. Sapagkat ang greeting doon sa lugar na yon, particularly sa Middle East, ang greeting sa mga tao ay kiss. Ang greetings dito ngayon sa panahon natin ay ano? Shake hands. At minsan meron pang fist bump. Nauso ang fist bump nung pandemic, kasagsagan ng pandemic. So, ang punto, ang similarity, greeting. Pero merong cultural difference. Common, we greet each other as brethren. Common yun. Same noon, same ngayon. We greet each other as brethren. I hope, ini-engage natin yung ating sarili sa pag-greet sa mga kapatiran. Pero merong difference.
yung greeting with kiss, yun ay may pagkakaiba. Tingnan natin kung magpe-play ito. I hope mag-play. Hindi ko na ilagay yung video sa... Sorry po, hindi siya magpe-play dahil hindi ko... Lord willing, next Sunday na lang. Yung video ng mga Middle Eastern men na pag nagkita sila, tapos meron pa silang pailong. Pero yun yung lalaki sa lalaki, ilong sa ilong. Pag ginawa natin yun dito sa church, titinan tayo ng mga tao, because that's not our culture. Listen mga kapatid. Wala tuloy. We are not commanded to imitate the culture. We are commanded to imitate the command. So we must discern what is cultural and what is the command. Nakakuha ho ba? Ano ang command doon? Yung greeting. Ano ang cultural doon? Yung kiss. So ginagawa pa rin ba natin? We still obey yung pag-greet in a different form. Nakuha ho ba? So kailangan natin kilalanin ano ba yung elemento ng base application of elements on present-day readers share with original audience. So what do we share? We still greet one another. We are still commanded to do so. Inuutusan pa rin tayo ng Diyos na batiin ang isa't isa. By the way, yung word na holy, hindi lamang ang mga Kristiyano ang nagbabatian. Pero ang malaking pagkakaiba ay yung binigay na adjective. Hindi lamang greet one another with a kiss, ginagawa yun ng kahit mga unsaved. Greet the brethren with a holy kiss. At yung word na holy, this mode of salutation has been practiced at all times. The use of the word holy, sabi ni Albert Barnes, here serves to denote that Paul intended it as an expression of Christian affection. Bakit ito holy? Ano ito ibig sabihin ng holy? Set aside, different. Hindi na ngayon dahil nakasanayan nyo na lang sa kultura. There is something that is different about this greeting. Dahil tayo ay mga mananampalataya. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil tayo ay kapwa mga Kristiyano. Yun yung nagpag-iiba. Yung nagbabatian, nagkita yung dalawang businessman. Good morning po. Iba yung nagpapaiba sa nagkikita mga kapatiran. Brad, good morning. Masaya ako nakita kita kapatid. Holy. At kung ngayon sinulat ito, hindi holy kiss sa panahon natin, sa kultura natin, holy handshake. Still, nahandoon yung pagsunod natin sa utos na pag-greet sa bawat isa. Now, baka mamaya meron magsabi, brother po, dapat sundin ko. Anong sinabi ng Bible? Kiss daw. Kiss. Kung dapat kiss, kiss. Tanong, paano ba sa Bible mag-aasawa? Tingin nga. Alam niyo, meron tayong example sa Bible. Si brother, kung gagayahin natin sa Bible, si brother Junjun ay kailangan merong alipin. At susuguin niya yung alipin niya. Taga saan kayo, brother Junjun? Probinsya? Masbate. Susuguin ni brother Junjun yung alipin niya. Ano ba? Yung kasama niyo, si Jason. Susuguin ni brother Junjun, hindi niya alipin si Jason. Pero susuguin niya yung alipin niya para pumunta sa Masbate. Okay, ikuha mo ng asawa si Gab. Yun ang ginawa ni Abraham para kay Isaac. Tama? Yun ba ang gagayahin natin? So again, yung be very careful. Yung iba ay hindi sola scriptura. Ang gusto nila nuda, bare scripture. As in letra por letra, dapat gayahin natin. That you will end up very, very bad. Why? Dahil disregard mo yung difference sa culture, yung difference sa time. At magiging napakalaking problema. Napakalaking problema. So muli, ay makikita natin na merong kailangan ng talagang wisdom sa pag-a-apply ng salita ho ng Panginoon. Number 5,
recognize how God's working varies in different ages. Iba-iba. Merong iba't ibang kapanahunan at iba't ibang pagdidil ng Panginoon. Isa sa pinakamalaki, one of the most important difference occurred when Christ came and ushered in the New Testament by His death and resurrection. Isa sa pinakamalaking great divide sa Bible ay yung tinatawag na luma at bagong tipan. Okay? Iyon ang isa sa pinakamalaki. At kailan nagsimula ang bagong tipan? Nagsimula ang bagong tipan nagkatapos hindi nung pinanganak si Jesus, kung hindi pagkatapos mamatay at muling nabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Doon nagsimula ang bagong tipan. Kaya kung mapapansin ho natin sa Matthew, Mark, Luke, and John, habang buhay si Jesus, sumusunod siya. Ginagawa niya yung mga commandments na inaasahan sa lumang tipan. Pero yung mga mananampalataya sa bagong tipan ay meron ng kakaibahan. Even though there is a great difference, there are some things that remain the same. Yes, meron pagkakaiba, pero meron din mga pareho. Halimbawa, Leviticus, Old Testament, Leviticus 9:18, ang utos ay ito, "Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord." Familiar? Yes, sinabi yan ng ating Panginoong Yesus. And the second commandment is what? Thou shalt love thy neighbor as thyself. Eh, wala Paul, nasa Matthew yun. Old Testament pa rin. Well, inulit yan ni Pablo sa Romans 13, verse 9. "For this, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet." And if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. Sinabi sa lumang tipan, inulit at inutos sa mga Kristiyano sa bagong tipan. It's the same. So huwag natin sabihin, yung 10 Commandments na yan, wala na yan. No. It's the same. Inuutusan tayo. Yes, merong difference. Gaya ng pagdating sa keep holy the Sabbath, we are still. Pero hindi na yung araw, kung hindi yung person. Ang fulfillment ng rest ng Sabbath ay wala sa araw, kundi ngayon nasa persona na kay Kristo Jesus. "Come unto me, all that ye labor and heavy laden, and I will give you rest." So the rest now is not on the day, it's on the person of the Lord Jesus Christ. And He is our Sabbath. So muli, nakikita natin na merong sameness, pero meron ng ilang mga pagkakaiba. There's difference in God's means of revelation. Isa ito sa matinding pagkakaiba. Iba na yung paraan ng pag-reveal ng Diyos. Kung naalala niyo yung pinag-aralan natin. Hebrews 1 verse 1, "God who at sundry times and in diverse manners in time past unto the fathers, spake in time past unto the fathers by the prophets." God at sundry times, iba't ibang panahon, iba't ibang paraan, diverse manners, spake in time past. Okay? Dati, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, ang Diyos ay nangusap. Sa panaginip, nagsusugo ng anghel, tama? Iba't ibang nagsasalita yung donkey. Nakukuha niyo ho yun? May mga iba't ibang kapanahunan, paraan na ang Diyos ay nakikipag-usap. Pero ang sabi, mismo susunod na verse, "Hath in this last days, in time past, but in this last days, spoken unto us by His Son." Hindi na iba't ibang paraan sa pamagitan na ng kanyang bugtong na anak. At ang kanyang bugtong na anak nagsugo ng mga apostol. "Whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the world." So muli, kung ikaw ay nag-aaral ng Biblia, aasahan mo pa ba na ang Diyos magsasalita ngayon kagaya noon? Panaginip, pangitain, magsusugo ng anghel. Hindi na. Dahil ngayon, in these last days, ang Diyos ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo nagsugo ng kanyang mga alagad. At yung mga sinulat at sinabi nila, yun ang basihan natin ng salita ng Diyos. So kung may narinig kang boses, ito ang gawin mo. Noon ang gawin mo, tumakbo. Takbo. Kasi hindi na ganun nagsasalita ang Diyos. Pero paano na ngayon nagsasalita? Ito, nakasulat na.
Ito ang basihan natin. So makikita natin merong pagkakaiba in time past, in these last days. Merong pagkakaiba. There are laws in the Old Testament, OT, Old Testament regulations, annulled in the New Testament. Merong mga utos sa lumang tipan na hindi na kailangan, actually, mga kapatid, listen, may mga utos sa lumang tipan na kasalanang gawin ngayon. Hindi na tama na gawin ngayon. So, listen, may mga utos ang Diyos noon na tama at banal na gawin nila. Pero pag ginawa mo ngayon, kasalanan. Bigyan tayo ng halimbawa. Exodus 29 verse 38. Ang sabi, "Now, this is that which thou shalt offer upon the altar." Ito yung dapat daw i-offer sa altar. Doon sa wilderness, sa tabernakulo, at maging pagdating nila sa Jerusalem, sa temple. 2 lambs of the first year, day by day, continually. Araw-araw, may 2 tupa na pinapatay sa templo. Sa tabernacle at saka sa templo. The 1 lamb thou shalt offer in the morning, and the other lamb thou shalt offer at even. Isang tupa sa umaga, isang tupa sa gabi. Kung merong 365 days sa isang araw, multiply that. Bukod pa yun doon sa ibang mga offerings na dinadala at inutos ng Diyos sa kanila. There shall be a continual burnt offering throughout your generations at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, where I will meet you to speak there unto thee. So, inutos ng Diyos na mag-alay ng burnt offering. Yung tupa, may isang tupa sa umaga na papatayin, titigis ang dugo at susunugin. May isang tupa sa gabi na papatayin, titigis ang dugo at susunugin. Gagawin yun araw-araw, araw-araw, araw-araw. For generations. So, mamaya hong gabi, samahan niyo ho kami, yung isang tupa dyan sa harap, sana wag umulan kasi dapat masunog eh. Gagawin ba natin ito? Inutos ng Diyos. Hindi na ho. Bakit hindi na? Kasi ang ating Panginoong Jesus ay dumating na. Kasi siya nga yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 1, "For the law, having a shadow of good things to come." Yun daw mga kautusan na yun, particularly yung mga ceremonial offerings, ceremonial laws, ay mga shadow. Anino nung paparating na mabuti. At sino yun? Ang ating Panginoong Jesus. And not the very image of the things. Hindi sila yung pinaka-image. Anino lang sila. Can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Ito naman mga sinasacrifice na ito, ineffective. Hindi nakapag-aalis ng mancha ng kasalanan. Verse 2. At narito yung isang clue. Verse 2. "For then would they not have ceased to be offered." Ang punto ay ito, kung yung mga offerings noon ng lumang tipan ay able mag-alis ng kasalanan, ang tanong sa verse 2, kung ganon, hindi dapat tumigil ang pag-o-offer nito. Ano ang assumption? Tumigil o hindi? Tumigil ba o hindi? Tumigil na. Yun ang assumption. Tigil na. Again, this is the book of Hebrews. Writing to Jewish believers na sila mismo ay galing sa buhay na nag-aalay sila at nung sila'y mga mananampalataya na stop na. Yung ginawa nila for thousands of years na araw-araw nag-aalay sila ng mga hayop, stop na. Because that the worshipers once purged should have no more conscience of sin. Bakit stop na ito? Verse 9. Ang sabi ng verse 9, Hebrews 10:9. Then said he, this is pertaining to the Lord Jesus Christ, "Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second." He took away the first covenant, the Old Testament.
establish the new covenant, the New Testament, by the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Dito natin makikita yung staggering contrast. Si Jesus minsan, one time, ang mga Hudyo for thousands of years, every day, offering, walang tigil ang danak ng dugo ng mga hayop, walang tigil ang pagsusunog ng mga burnt offerings, sin offerings, doon sa everyday for thousands of years. Pagdating ni Kristo, minsan lang. Tapos. So pag sinubukan mong ulitin, at sasabihin mo, inutos ng Diyos wala kang tiwala kay Kristo. Hindi ka naniniwala na once and for all lang yung ginawa ni Kristo. So yes, inutos ng Diyos sa lumang tipan na mag-alay ng mga hayop, pero yun ay hindi na dapat gawin ngayon dahil kay Kristo. So recognize as God's working varies in different ages. He took away the first to establish the second. To try to obey the Old Testament laws of animal sacrifices is now offensive to God. Offensive na sa Panginoon. Hindi na ito gusto ng Panginoon. Ang utos ng Diyos ngayon ay manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Tumingin ka sa Kanya na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. This is the same principle, at dito tayo matatapos ngayong umaga. This same principle applies to the area of tithing. Again, may nakakausap ako minsan mga pastor at kilala ang church natin bilang isang church na may mga tarpaulin sa harap about tithing. At maaari na meron kayo minsan makausap, paano ito? Bakit? Bakit tayo hindi niniwala na ang utos ng lumang tipan na pag-iikapo ay hindi applicable ngayon sa mga mananampalataya sa bagong tipan? Again, bakit? Because of sound Bible interpretation and application. Inutos ba ng Diyos? Yes. Numbers 18, verse 26, thus speak unto the Levites, and say unto them, when ye take of the children of Israel the tithes which I have given you from them for your inheritance. Bakit? Bakit kailangan? Bakit pwedeng kumuha ng tithes ang mga Levites? Kasi yun yung kanilang mana mula sa Diyos. Kasi hindi sila binigyan ng lupa ng Panginoon. Kasi sila yung maglilingkod sa templo. Nakakuha niyo ho? Yun yung kanilang gawain. At ang binigay sa kanilang parte ng Diyos ay hindi lupa na sasakahin nila, kung hindi tig sa 10% mula doon sa ibang mga tribes of Israel. Ngayon, tuloy natin. Then ye shall offer up an heave offering of it for the Lord, even a 10th part of the tithe. So again, hindi ko tayo ipapaliwanag, mangyayari dito pantay-pantay. Walang may sobra. Malakay 3, verse 8 to 10. Ayan, kilalang kilala. So makikita natin mula nung panahon ng matagal sa lumang tipan hanggang sa pinaka-last prophet ng Old Testament, at work. At work pa rin ang utos ng pagbibigay ng tithes. Ikapo, Malakay 3, 8 to 10. Will a man rob God? Magdanakaw ba ang tao sa Diyos? Yet ye have robbed me. Ninanakawan niyo ako, sabi ng Diyos. But ye say, wherein have we robbed thee? And paano ka namin ninakawan, Lord? Paano ka namin ninakawan? Ang sabi ng Diyos, in tithes and offering. At maraming mga pastor sa panahon natin ngayon sa bagong tipan, ikaw, pag hindi ka nagbibigay ng ikapo, pag binigyan ka ng 100, dapat ibigay mo sa Diyos ang 10. 10 piso. Kasi yun yung 10%. Sa madaling salita, pag sumweldo ka ng 10,000, ibibigay mo ang 1,000. 10%. Nakuha nyo, yun yung basic idea. Ninanakawan mo ang Diyos.
Yun ang kanilang sinasabi. At kapag ikaw ay hindi nagbibigay ng ikapo, ang sabi sa verse, ye are cursed with a curse. Susumpain ka ng Diyos pag hindi ka nagbigay ng 10%. Anong pipiliin mo, 10% o sumpa ng Diyos? Ibigay mo ang 10%. Kaya, hindi ako pwede doon. For ye have robbed me, even this whole nation. May sumpa sa inyo kasi ninanakawan niyo ako, sabi ng Diyos. Saan siya ninanakawan? Tithes and offerings. Ano ngayon ang hamon ng Diyos? Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse. Dalhin niyo ang ikapo sa storehouse, that there may be meat in mine house. Bakit? Nagugutom ba si Lord? Question, bakit kailangan ng pagkain sa templo? Sino ba nandun? Kakain ba ang Diyos? Sino nandun? Sino yung mga Levites? Yung mga Levites ang nandun. There will meet in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open to you the windows of heaven and pour out for you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. O pag ikaw ay nagbigay ng iyong ikapo, bibigyan ng nagbubuksan ng Diyos ang bintana ng langit, nagbubuhos ang pagpapala. Anong gusto mo? Sumpa o pagpapala? Nasa iyo ang desisyon, ibibigay mo ba ang ikapo mo o hindi? Nananakot ibang mga pastor. Literally, nananakot sila. Susumpain ka ng Diyos pag hindi mo binigay. Actually, medyo joke pero napakasamang joke. Nakinuwento sa akin na isang kapatiran ho natin na doon sa dati nilang church, kapag meron nangyaring masama, ang isa sa laging iniisip, baka hindi ka nagbigay ng tithes mo last Sunday. Baka kaya ka na-aksidente, hindi ka nagbigay ng tithes mo. Baka kaya ka may sakit. Laging konektado dun. Now, kung ito'y utos pa rin sa atin ngayon, gawin natin. Nakuha niyo ho? Pero utos pa rin nga ba ho sa atin? At kagaya ng kwento ho ni Brother Boy, meron daw nagsabi sa kanya, sige nga, saang verse na inabolish ng Diyos ang tithing? Well, walang verse eksakto inabolish ang Diyos ng tithing. Ang inabolish ay yung lahat ng rason kung bakit kailangan ng tithes. Wala nang rason. These laws are now not applicable to New Testament believers because Christ came. Dahil dumating si Kristo. At dahil dumating si Kristo, ang worship sa temple sa Jerusalem ended. Hindi na doon tayo sasamba. And the office of the Levites have expired. Hindi na natin kailangan ng mga Levites. Tapos na. Kahit yung mga Hudyo na nampalataya kay Kristo, yung mga pag-o-offer nila, tapos na. Hindi natin kailangan ng mga Levites na maglilingkod sa pagitan natin at ng Diyos. Meron na tayong isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, si Kristo Jesus. So yung hindi nabigyan ng mana, tapos na yung gawain nila. Pwede na silang magtrabaho sa labas. Liban na lang kung aangkinin ng isang pastor na siya ay gaya ng Levites. Na siya ang Levites sa panatin, which is wala siyang basihan. Walang basihan. No apostles, ito pa sa katotohanan, note, no apostles after the cross taught the church to give tithes. Wala talaga. Walang apostol na nagturo pagkatapos ng kamatayan ni Jesus sa krus na nagturo na ang mga mananampalataya ay magbigay ng ikapo. Pero Paul, anong turo? Ang turo sa bagong tipan ay ito, magbigay ka ng sakripisyo. Yun ang tinuro ng bagong tipan. Magbigay ka na may pagmamahal. Magbigay ka na may kagalakan. Binabasa natin every Sunday, God loveth a cheerful giver. At listen po mga kapatid, itama lang natin, hindi yung masaya ka doon sa amount.
na napagkakaitan mo ang Diyos, ay, ang gusto ko lang ibigay, 5 piso lang. Ang punto nun yun ay pagbibigay sa Panginoon. Masaya ka na magbibigay sa Diyos. Hindi ka masaya na para sa sarili mo. So walang apostol na nagturo ng tithes. Offerings, ito yung hamon. Paano nila nanakawan ng Diyos? In tithes and offerings. Ito yung isang tanong. Bakit yung tithes lang ho ang pinapatupad nyo ngayon, hindi yung offerings? Bakit? Bakit ang seemingly tumuloy lang hanggang bagong tipan ay ang tithing? Nasaan na yung offerings? At merong 5 klaseng offering sa Bible. Burnt offering, grain offering, peace offering, sin offering, trespass offering. Kaya sabihin na, well, Brother Paul, kaya na hindi ginagawa yung offerings na yan kasi sa ating Panginoong Jesus, same thing. Kaya na hindi required ang tithes dahil sa ating Panginoong Jesus. Kasi expired na ang office ng Levites. Hindi na ang Levites ang high priest natin, si Jesus na ang high priest natin. Ngayon, kung gusto mo magbigay ng 10%, pwede. Gusto mong gawing disiplina sa iyong sarili, pwede. Pero hindi tayo inutusan. Ang utos sa atin, sacrificial giving, love offering, cheerful giving. Yun ang utos sa atin. So pag in-apply natin ang salita ng Panginoon, makikita ho natin na yung in-apply natin ng tama, makikita natin, in-interpret natin ng tama, makikita natin na hindi applicable na ang utos na ito sa atin. If you obey the tithes, obey the offerings also. Yun yung hamon ko sa kanila. Actually, sinabi ko na ho yun nun. Nagkaroon ng baliit na fellowship dito ang ilang mga kapastoran. May nagtanong, objection patungkol sa tithing. At yun yung ginawa nating hamon. Bakit yung tithes lang? Ba't yung tithes lang ang pinatutupad nyo sa bagong ni? Bakit hindi nyo pinapatupad ang offerings? Again, lalabas dahil kay Kristo. The same is the argument. Dahil kay Kristo, hindi na rin obligatory ang tithing. Muli, kung gusto mo magbigay na 10%, malaya tayo. Gusto mo 8, gusto mo 9, gusto mo 12, malaya tayo. Pero ang utos sa atin, sacrificial, loving, and cheerful. Those are the basic commands sa bagong tipan. Why maintain the tithe but not do the offerings? So, maulit na lang pala ito. So, dito muna tayo matatapos ngayong umaga. Meron ba may tanong? Question? Or Junjun? Iyo po yung mic. Hello po. Hello. Patanong ko lang po, yung nadaanan kasi natin yung workout, your own salvation. Yung tanong ko din yung fear and trembling. Paano natin i-apply yun? Ang fear and trembling, hindi siya literal na dapat habang gumagawa ka ng mabuti, nanginginig ka. Ang binibigyan diin doon ay seriousness. Seriousness in your sanctification. Talagang serious. Mga kapatid, hindi nyo maaasahan na ang isang Hudyo pupunta sa templo na parang wala lang. Pupunta sila sa templo na grabe ang kaseryosohan. Dahil sila ay haharap sa Panginoon. Pagdating sa atin sa bagong tipan, hindi na tayo pumupunta sa sa templo sa Jerusalem, kundi ang Panginoon mismo ay nakatahan sa atin. Therefore, every day of our Christian life must have that sense of seriousness. Hindi ibig sabihin hindi ka na tumatawa, lagi ka seryoso. Pero you face the Christian life with a sense of seriousness. Yung kabanalan natin, with fear and trembling, na alam natin ito ay sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, walang panahon na wala tayo sa harapan ng Diyos. Listen. Let that sink in. Walang panahon na wala tayo sa harapan ng Diyos.
Kahit nasa bahay ka, so we must live out our salvation, work out our salvation with fear and trembling. Ang binibigyang diin noon ay yung matinding kaseryosohan sa sanctification, sa buhay ng Kristiyano. Habang ginagawa natin kung saan tayo tinawag ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos na maging tatay, maging nanay, maging empleyado, maging negosyante, maging doktor, o maging driver, saan ka man tinawag ng Panginoon, work out your salvation with great seriousness, with fear and trembling. Why? Because you know it is before the Lord. For it is He who worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. So, hindi lang yung presensya ng Diyos, yung paggawa ng Panginoon doon, so yung seriousness ang binibigyang diin ho doon. Hindi yung panlabas lang na nanginginig. I hope na meron pa ho ba may tanong? So pinapaalala lang ho, muli, nung sa writer ng Hebrews, yung mga Hudyong sumampalataya, tapos na ang pag-o-offer. Tapos na, hindi nila ginagawa yun. At ganyan din, ang nagpatuloy sa pag-o-offer ay mga hindi sumampalataya kay Kristo. At ginagawa pa rin nila yung tithes and offering dahil hindi sila nanampalataya kay Kristo. Pero yung mga nanampalataya na, stop na. Ano po? Mayroon pa ho ba? So sana makita ho natin, at I hope, kaya natin ginamit na example ito, para kung sakali man na meron tayong, ay, doon ka sumasamba sa church na yun, ano yung nakapost sa harap lagi ng church na patungkol sa tithing? Kaya natin ipaliwanag sa biyaya ng Panginoon. Kung yung offerings ay huminto na dahil kay Kristo, we also believe na yung tithing, yung obligasyon for tithing ay huminto na rin dahil kay Kristo. Walang ibang dahilan. Dahil tapos na ang ceremonial offerings doon sa templo, tapos na rin ang office ng Levites, tapos na rin ang obligasyon na magbigay ng 10%. Now, listen ho. Pero mayroong obligasyon ng church. Malinaw sa New Testament, mayroong obligasyon ng church na suportahan ang mga manggagawa sa iglesia. Okay? Pero hindi agad transferable na kailangan ipatupad yung 10% dito. Nakuha ho ba? Dahil hindi yun ginawa ng mga apostol. Hindi yun tinuro ng mga apostol. Kung wala na ho, tayo dumako sa ating break time. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga katotohanan. Patuloy mo kaming gabayan, bigyan ng kahusayan, karunungan, lalo na sa pag-handle at pag-a-apply ng iyong salita. At muli, ikaw pong patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa loob ho ng 15 minuto ay magsisimula ang ating gawain ng pagsamba. 10:05. God bless po.